Unti-unti nang nauubos mga tol o mauubos ito pong member ng Senate Majority. Kasi unang-una po diyan, nagtatago na po itong si Senator Bato de la Rosa para po sa crimes against humanity. Meron pong International Criminal Court warrant of arrest na in-issue. Una, secretly noong November 6, 2025 at naging open na po ito last May 11, 2026. Kaya basically yung 13 members po ng majority sa Senado ngayon ay 12 na lamang po yung physically present sa Senado. Tapos ito pong pag-uusapan po natin balita ay maaaring makabawas pa sa mga susunod na araw, linggo o baka at least buwan, ano? Bakit? Si Senator Chis Escudero kasi mga tol, I hope maayos po ang audio natin. By the way, paki-comment nyo nga lamang po ang number 1 kung maayos po ang audio natin. Type 1 please mga tol kung maayos nyo pong nadidinig. Ito pong ating live stream. Type 1. And ayun nga po, si Senator Chis Escudero finally, nirekomenda na pong sampahan ng kasong plunder ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan. No? Ito po yung balita po natin na pag-uusapan at re-reactionan. Ayos, maraming salamat at maayos naman yung ating audio mga tol. Ano? I do not know kung ilan ang manonood natin ngayon, hindi ko nakikita, pero maraming salamat sa inyong pong patuloy na pagsuporta sa ating programa. Ito nga po, ayon po dito sa balita ng Super Radyo DZBB, inirekomenda ng Field Investigation Office ng Ombudsman na sampahan ng kasong plunder, graft and indirect bribery si Senator Francis Chis Escudero. Batay sa dokumentong nakuha ng GMA News, nakakuha umano ang senador ng kickback na nagkakahalaga ng 306 at 280 million pesos noong 2024 at 2025 mula sa mga maanumalyang flood control project. Grabe, ano? 306 and 280 million pesos, siguro kahit hanggang kaapu-apuhan ko, hindi kayang kitain yung ganito kalaking halaga ng pera, no? Pero kung totoo po itong balita, itong kaso, kung totoo po itong kaso na isasampa kay Chis Escudero, walastik, napakayaman ni Chis Escudero. Anyway, lahat naman po ito mga tol ay akusasyon pa lamang, ano? Wala pa po itong patunay, no, na mula po sa korte na sasabihin talaga natin may kasalanan si Chis Escudero. Pero syempre, sa Court of Public Opinions, malamang sa malamang nahuhusga na ito pong si Chis Escudero. Ayon pa po dito sa balita, ginawang basihan ng Ombudsman ang mga testimonya ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo na kinolekta umano ng kaibigan at umano'y bagman ni Escudero na si Maynard Ngu ang pera. Sinabi sa dokumento na ipinadala ang 306 million pesos na kickback sa tanggapan ni Ngu sa Maynila noong Pebrero ng 2024 habang ang 280 million ay inihatid naman noong unang bahagi ng 2025. Yayamanin kung totoo, no, ang alegasyon. At ito nga po mga tol, ang kinakahirap na problema ngayon ng ilan sa mga members po ng majority. In fact, hindi nga lang ilan majority sa majority. Bakit natin sinasabi? Una natin nabanggit si Senator Bato de la Rosa. Tapos nandiyan din po si Senator Bongo na parehas pong kumakaharap sa kasong crimes against humanity at posibleng labasan din ang warrant of arrest ng ICC sa mga susunod na buwan. And hindi rin mawawala dyan ang pinangalanan na ng Ombudsman na ngayong araw na ito ay sasampahan po ng kasong plunder ito pong si Senator Jinggoy Estrada. O kung yan po ay matutuloy ngayong araw na ito,
at maisasampa sa Sandigan Bayan, ang estimated po natin diyan na maaaring paglabas ng warrant of arrest ay next week na. Kaya posibleng by next week mai-implement yung warrant of arrest dito po kay Senator Jinggoy Estrada. Nandiyan din naman yung mga kasong kaugnay din ng flood control project anomalies para po dito kay Senator Joel Villanueva. Si Senator Joel Villanueva ay kumakaharap din po sa kasong plunder. At sabi ni Ombudsman Boying Rumilla, it's 2 weeks, in 2 weeks time rather, in 2 weeks time, sasampahan po nila ng kasong plunder itong si Joel Villanueva. Same circumstances, syempre kung yan ay may malakas na ebidensya, while pending the case, hindi po sila makakapagpiyansa. Magkakasama sila ni na former Senator Bong Revilla ngayon, diyan po sa Quezon City jail, no? Kung saan kasalukuyan pong nakakulong, ito pong si Bato o si Bong Revilla. At syempre, hindi rin mawawala, ito pong, ewan ko kung anong uri ng abogado ito, napakataas ng tingin yata sa sarili niya, samantalang kapag kakapwa niya abogado, lalong-lalo na ang mga legal luminaries ang nag-uusap, kinukonsidera lang naman siyang lowest among the ranks of lawyers. Di ba? Ang tinutukoy po natin ay si Senador Rodante Marcoleta na nitong nakaraang araw lang ay napag-usapan din po natin, nasasampahan po ng mga kasong plunder, indirect bribery, at saka paglabag sa Presidential Decree number 46. No? Yan ay kapag ka naisampa din sa korte, non-bailable, no bail recommended din po yan. Ilan na sila? Di 6. No? Si Bato de la Rosa, Bongo, Jinggoy Estrada, Chis Escudero, Joel Villanueva, Senador Rodante Marcoleta. 6. Tapos, posible ding makasuhan ang magkapatid na Camille at Mark Villar, 8. Ito pang si Senator Robin Padilla yesterday sa balita po na ating pinag-usapan, kakasuhan po ito ng obstruction of justice kaugnay po ng kanyang pagtulong para makatakas itong si Bato de la Rosa. O di, grabe siyam, no? Kaya ngayon pinipilit nitong si Senator Rodante Marcoleta sa debate niya nung nakaraang araw sa pangunguna siyempre ng kanilang Senate President, no? Ayokong kilalanin ng Senate President itong si Alan Peter Cayetano Pero wala tayong magagawa. Siya po yung nakaupong presidente ng Senado sa ngayon na i-railroad yung pagbabago po ng rules diyan sa Senado at payagang makaboto yung mga wala physically sa Senado. At hindi po ito usapin ng dahil sa konsiderasyon para sa pagsisilbi nila sa bansa at sa mga kapwa natin Pilipino. Ito po ay personal na interest kasi sila yung tatamaan mismo mga tol. Yun ang pinakamasaklap na katotohanan dito Nagsusulong sila ng rules na sila mismo yung magiging beneficiary, no? Siyempre, pag makulong si Rodante Marcoleta tapos papayagan ng rules na makaboto, di para ka rin hindi naikulong. Saka maraming mga dahilan kung bakit hindi po dapat payagan ang remote participation, partikular ang online voting. Lalong-lalo na sa usapin po ng impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. Paano mo makikita ngayon yung mga demeanor, for example, ng mga witness na maaaring magsabi na may kasalanan si Sara Duterte or on the other hand, sabihin na walang kasalanan si Sara Duterte. Napakahalaga nun bilang isang senator judge na makikita mo kung paano nagsasalita, kung ano ang kilos ng kanilang katawan, ang galaw ng kanilang mga mata, labi, overall yung gestures habang nagsasalita dahil doon mo makikita at least somehow sa pamamagitan ng physical expression kung ito po ba ay posibleng nagsasabi ng totoo o nagsisinungaling, no? At dahil po diyan nagkaroon ng debate itong si Senador Rodante Marcoleta at saka ito pong si Senator
Riza Ontiveros. Hindi ko makita mga tol kung ilan yung nanonood at kung ilang minuto na tayong naka-live ngayon sa ating live streaming. Ano? Paki-comment nyo nga mga tol kung ilan ang concurrent viewers natin ngayon sa YouTube at saka sa Facebook. Pero try ko na rin tingnan dito sa ating live. Ano? Yan. Di ko kasi makita. Salamat sa 1,300 na manonood po natin. At yun nga po, nagkaroon ng debate ito pong si Senador Rodante Marcoleta at Senator Risa Ontiveros. Unfortunately, nung matatalo sa debate itong si Marcoleta dahil hindi kasi nakaayon sa rules yung kanyang mga sinasabi kahit isa po siyang abogado, binanatan niya po ng ad hominem. Ito pong mga particular si Senator Risa Ontiveros na parang pinalalabas niya na porket hindi abogado, hindi dapat makipag-argumento. No? Kaya ang naging simpleng tugon na lamang diyan ni Senator Risa Ontiveros ay babasahin ko po sa inyo. No? Sabi po dito, sa halip na tumutok sa merits o demerits ng panukalan niyang pagbabago sa rules, bababa siya sa pag-insulto sa pagkatao ng kadebate niya. Siya na mismo ang nagpatunay na mahina yung kanyang argumento, no? At dahil nga po diyan, umani po ito ng samut-saring reaksyon mula po sa publiko at marami din naman ang kumakampi kay Rodante Marcoleta. Ang mga kumakampi sa kanya, mga Duterte supporters, given po yan. Pero mas marami ang kumakampi ngayon kay Senator Risa Ontiveros kasi majority po ng mga Pilipino ngayon na kapag pinagsama-sama mo, ang kulay po niyan pula, dilaw, pink at iba pang mga neutral na naghahangad po ng pananagutan. At gusto nilang malaman kung ano ba ang katotohanan sa pamamagitan ng hindi pagtatagol sa mga teknikalidad o legalidad. Kung paano makikita yung mga ebidensya na ginagamit para pagbintangan itong mga taong pinag-usapan po natin. Yun po yung pinakamahalaga sa lahat eh. Pero dahil nga po sa sa ganitong sitwasyon, parang minamaliit lamang nitong si Rodante Marcoleta yung kanyang kadebate. At nabanggit nga nitong si Senator Pampilo Lacson na mawalang galang nga daw po sa mga abogado. Sabi niya, kapag ka malakas ang argumento mo o ang katotohanan, doon ka mag-focus. Kapag ka malakas ang laban mo sa batas, fokusan mo ang batas. Pero kapag ka parehas wala kang laban, move to divide the house. Yun po yung pasaring nito pong si Senator Ping Lacson, which is parang ganun ang kinikilos ng grupo nitong Senator Rodante Marcoleta sa pangunguna ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ngayon, going back doon po sa pangmamaliit nito pong si Rodante Marcoleta kay Senator Risa Ontiveros, including si Senator Erwin Tulfo, may panulat po itong si Lovely Granada or ito pong page na Labiret. Yan, no? Labiret. At babasahin ko lamang po sa inyo yung kanyang panulat translated in Tagalog using ChatGPT para mas maunawaan po natin ano ba yung naging sitwasyon diyan at bakit po nagkaganon, no? Dali lamang puntahan natin yung nasa na ito. Ayan. Pinatagalog natin kay ChatGPT para mas maunawaan po natin lahat ng ating mga manonood. Ito po, panulat po ito ng page na Labiret. I believe ang nasa likod po ng page na ito ay walang iba kung hindi si Lovely Granada din, no? Mag-comment lamang kayo mga tol kung maayos po yung audio natin kasi hindi ko na monitor ito ng maayos dahil cellular phone lang yung gamit natin. Pagka may problema sa audio, i-comment nyo lamang dyan. At kung ayos naman, type 1. Thank you at sana wag nyo rin kalimutang mag-subscribe dito sa ating Top 1 Live YouTube channel at mag-follow na rin sa ating Top 1 Facebook page. And don't forget to like and share na rin itong ating live stream. Yon, maraming salamat at medyo maayos naman yung ating audio. Ito po yung panulat muli ni Labiret Facebook page.
Kapag insulto ang pamalit sa argumento, kusang lumalabas ang kahinaan. Sa malinaw na paghihiwalay ng pagdedebate sa mga ideya at pag-atake sa personalidad, nagbigay si Senator Risa Ontiveros ng isa sa pinakamalinaw at pinakamahalagang tugon kaugnay ng naging banggaan sa Senado tungkol sa panukala ni Rodante Marcoleta na payagang bumoto online ang mga absent na senador. Napakabigat ng kanyang punto dahil napakasimple nito. Kapag iniwan ng isang opisyal ang mismong laman ng debate at sa halip ay minamaliit ang taong kumakwestiyon sa kanya, kusa niyang inilalantad ang kahinaan ng sarili niyang argumento. Nag-a-agree ba kayo doon sa binasa po natin mga tol? Na instead na makipagtalo ka doon sa issue, ang gagawin mo dahil natatalo ka sa mga argumento, aatakihin mo ngayon yung pagkatao nung kadebate mo. Ang tawag doon logical fallacy, no? Ito po ay ad hominem. Ang ad hominem, instead na mag-focus ka doon sa argumento, ang gagawin mo na lamang aatakihin mo yung pagkatao ng tao. Hindi ka naman abogado. Di ba? Yan ang mahirap kapag ka hindi abogado. Pero alam naman natin lahat na pagdating sa mga usaping ganito, hindi mo naman kinakailangan maging abogado para ikaw ay maging tama. In fact, ang daming mga abogadong mali. Di ba? Kaya tuloy ko po itong binabasa natin dito. Kaya tumatak ng gusto sa iba't ibang panig ng politika ang pahayag ni Ontiveros na siya mismo ang nagpatunay na mahina yung kanyang argumento. Hindi basta simpleng procedural disagreement ang sentro ng kontrobersiya, kundi isang seryosong usaping institusyonal. Dapat bang payagan bumoto ng remote ang mga senador kahit walang national emergency o force majeure situation? Nako, ang nakakatawa talaga sa mga DDS mga tol, papangatwiranan nila para lamang pumabor sa kanilang mga naratibo. Sino tinutukoy ko? Isa na rin senador. Ha? Kilala niyo yung tinutukoy ko na nagpapaliwanag ngayon kung ano daw po ang force majeure? Ang tinutukoy ko ay si Senator Robin Padilla, mga tol. Grabe talaga. Para lamang pangatwiranan yung kanilang mga argumento. Ito yung mga paliwanag ngayon ni Senator Robin Padilla. Iisa-isahin ko sa inyo. Sabi niya, war, gera, digmaan sa gitnang silangan na nagre-resulta na ng terorismo sa iba't ibang parte ng mundo, ang napipintong pagkadawit ng Pilipinas sa China-Taiwan conflict, hindi pa ito force majeure. Hindi po ba ito force majeure? Anak ng teting na yon. Senator Robin Padilla, ang giyera o ang impending war na sinasabi mo, hindi po yan force majeure. Hindi po yan force in nature, sa madaling salita. Siguro, kapag ka nagkaroon ng giyera, national emergency kung involved po tayo. Pero yung impending pa lang, yung mangyayari pa lamang, walang national emergency doon, Senator Robin Padilla. Tapos babanat ka pa. Talaga nga naman. Para lamang mga tol, pangatwiranan nila na sila'y tama daw. Ang mga banat pa nila ganito. Ay, binura niya na ba? Ito. Ito ewan ko kung paniniwalaan nyo to, nasa sa inyo na, kung paniniwalaan nyo si Senator Robin Padilla. Sabi niya, ito po ang malawak na meaning ng force majeure. Upang maunawaan ang force majeure, kailangang suriin kung paano ito gumagana sa mga kasunduan at kung ano ang saklaw nito. Ano ang itinuturing na event o kaganapan upang magamit ang sugnay na ito. Ang kaganapan ay dapat na walang kontrol ang apektadong partido at hindi bunga ng kanilang sariling pagkakamali o kapabayaan. Kasama sa mga karaniwang halimbawa ang mga gawa ng Diyos, baha, lindol, bagyo o malubang lagay ng mga panahon, mga kaguluhang gawa ng tao, giyera, pag-atake ng terorista, riot o welga ng mga manggagawa, mga kilos ng pamahalaan, biglang pagbabago sa batas, embargo o mga pambansang lockdown. Malinaw naman po yan. Bagyo, baha, lindol, gera, terorismo. Ay, nako, talaga nga naman.
Pero alam nyo mga tol, kahit anong paliwanag natin dito, hindi na natin mababago ang isipan ni Senator Robin Padilla. Kasi simple lang naman yan eh. Kung bakit meron tayong senador na katulad ni Robin Padilla, dapat sisihin natin ang mga bumoto sa kanya ng mga tanga. At isa ako doon. Sisihin niyo ako mga tol kasi binoto ko si Senator Robin Padilla eh. At tingnan niyo naman ang pinapaliwanag niya ngayon, katangahan. Grabe naman yan. O ngayon, balik po tayo doon sa panulat ni Labiret. Kasi binanggit po dito yung force majeure situation eh. Sabi pa po dito, iginiit ni Ontiveros at ng ilang minority senators na ang biglaang pagbabago sa matagal ng Senate rules ay maaaring makaapekto sa quorum, accountability, pagiging lehitimo ng mga boto at maging sa mga susunod na impeachment proceedings. Mga seryosong usaping konstitusyonal at demokratiko ang mga ito. Ngunit, sa halip na direktang sagutin at gibain isa-isa ang mga argumentong iyon, inilihis ni Marcoleta ang usapan sa umano'y kakulangan ni Ontiveros sa legal na background. Hindi nito pinataas ang kalidad ng debate, lalo lamang nitong pinamura ito. At ngayon, kung gagamitin natin ito mga tol, itong logic ni... Salamat, Mami Best Friend, 1,900 watching pala. No? Kung susundin natin itong logic ni Rodante Marcoleta, aba, para niya na rin tinitira yung mga kapwa niya senador sa majority. Unang-una, katulad nito, nagsasalita si Robin Padilla, pinagtatanggol yung mga posisyon nila. Eh hindi naman abogado si Robin Padilla. Oh, di wag natin paniwalaan din. Oh, di ba? Ganun yung logic eh, no? Parang ang nangyayari kapag kapapaboro sa inyo yung sitwasyon, eh gagamitin niyo yung legalidad, particular yung profession niyo bilang lawyer. Pero kapag ka hindi papabor, pangangatwiranan nyo, yan ay opinion ng isang hindi lawyer. Na tama naman. So, kumbaga double standard ang ipinapakita po nitong mga katulad ni Senador Rodante Marcoleta or worse, ito po yung ang tingin sa sarili ay napakagaling pero hindi naman. No? Oh, ayon pa po dito sa binabasa natin. At iyon mismo ang dahilan kung bakit umalingaw ang sagot ni Ontiveros lampas sa usapang partidista. Sa mga demokratikong institusyon, hindi na nanalo o natatalo ang argumento dahil sa titulo, diploma o propesyon. Ang tunay na batayan ay ebidensya, lohika, pundasyong konstitusyonal at pananagutan sa publiko. Puno ang kasaysayan ng mga abogado na nagtanggol sa mga posisyong hindi maipagtatanggol at mga hindi abogado na naglahad ng tama at makatarungang pagtutol ayon sa batas at moralidad. Ang Senado ay hindi pribadong law firm kung saan ang abogado lamang ang may karapatang magsalita. Agree? Ha? Sumasang-ayon ba kayo dito sa panulat ni Labiret, mga tol? Na ang Senado ay hindi pribadong law firm kung saan abogado lamang ang may karapatang magsalita. Type 1. Kung kayo po'y sumasang-ayon, in short mga tol, ito pong Senado ay demokratikong institusyon po ito na hindi po ang abogado lamang ang merong karapatang magsalita. In fact, kung susuriin nga natin ang qualifications ng senador, wala naman nakalagay doon na ang senador dapat ay isang abogado, no? Tapos itong si Rodante Marcoleta, napakataas ng kanyang tingin sa sarili na kailangan siya ang paniwalaan dahil siya ay abogado. E bilangin nga natin kung sino-sino ang mga hindi abogado diyan po sa Senado sa majority ngayon, yung 13 Judas. Oh. Ang hindi abogado, Bato de la Rosa, Bongo, Robin Padilla, Loren Legarda, Camille Villar, Mark Villar, si Joel Villanueva, Jinggoy Estrada. 8 ang hindi abogado sa 13 Judas. Di ba? Tapos kung makatingin ka sa sarili mo, parang ikaw lang ang tama. Di ibig sabihin, mali din yung mga kasamahan mo kung magsasalita sila. Sabi pa dito, isa itong demokratikong institusyon
kung saan inaasahang ipagtatanggol ng mga halal na opisyal ang kanilang mga posisyon sa pamamagitan ng katwiran, transparency at paggalang sa deliberasyon. Mas naging kapansin-pansin pa ang palitan dahil tila mismong komento ni Marcoleta ang hindi sinasadyang nagpatunay sa batikos laban sa panukala. Kung talagang matibay at hindi matitinag ang argumento para sa remote voting, hindi na sana kinakailangang bumaba sa personalan. 'Di ba? Tama naman talaga 'yon, mga tol. Kung sa tingin ninyo tama kayo na pwede ang online voting, pwede ang remote participation, bakit mo aatakihin yung pagkatao ng kadebate mo? 'Di mag-focus ka doon sa argumento ninyo. Oh. Ang matitibay na argumento ay hindi nagpapanik kapag inuusisa. Ang matitibay na argumento ay hindi nangangailangan ng pangmamaliit bilang pampalakas. Ang matitibay na argumento ay kayang tumayo sa direktang pagtatanong tungkol sa mismong issue. Kaya maraming observers, kabilang ang ilang senador mula sa iba't ibang bloc, ang nakakita sa naging pahayag, hindi bilang pagpapakita ng intelektual na lakas, kundi bilang isang rhetorical retreat. Kapansin-pansin din ang naging backlash. Tinutulan ni Senator Erwin Tulfo ang ad hominem attack. Pasigaw nga si Erwin Tulfo doon, ad hominem, di ba? May mga ganun-ganun pa siya eh. Tapos, itong mga DDS, tinitira si Erwin Tulfo, pinalalabas nila na hindi niya naman daw alam ang ad hominem. Anak ng teteng naman. Ang salitang ad hominem, hindi mo naman kinakailangan maging abogado pa para malaman lamang yan. O maging makatapos pa ng pag-aaral. Tingnan mo na lamang sa dictionary kung anong ibig sabihin ng ad hominem. Sa simpleng pangunawa, mga tol, ang ad hominem is patungkol sa tao. Yun lang yun. And sa isang argumento, logical fallacy yan. Kasi instead na mag-focus ka doon sa argumento, nagpo-focus ka doon sa lipat tayo sa kwarto. At may audio. Imbis na mag-focus ka doon sa, ang tawag dito, imbis mag-focus ka doon sa argumento, dinadaan mo doon sa issue ng pagkatao ng tao. Hindi yung tama. Maling-mali yun. Yan. Pasensya na, lumipat tayo dahil nagpatugtog yung nandoon eh. Makaka-copyright tayo. No? Kaya dito na lang muna tayo sa loob. Ngayon, ayon pa po dito, kapansin-pansin din, ulitin ko lang ang naging backlash, no? Ang naging backlash, sandali, kukunin ko lang yung mic. Kapansin-pansin din ang naging backlash, tinutulan ni Senator Erwin Tulfo ang ad hominem attack. No? Yan. Sana. So, binigyan diin naman ni Senator Ping Lacson na ang usapan ay tungkol sa rules, hindi sa personalidad. May iba pang senador na nagtanong kung bakit kailangan pang extraordinary remote voting measures gayong wala namang pandemya o pambansang krisis. Ang mismong walkout ng minority ay lalo pang nagpakita kung gaano kalalim ang pangamba ng ilang mambabatas sa tangkang madali ang pagbabago ng rules. Nakita ng publiko ang isang Senado na hindi lamang hati sa procedural issues, kundi sa tanong kung dapat pa bang pairalin ang transparency, deliberation at accountability sa loob ng demokratikong institusyon. Tumimo rin ang tugon ni Ontiveros dahil maraming Pilipino ang nakaranas na ng parehong taktika sa pang-araw-araw na buhay. Kapag hindi na kayang depensahan ng maayos ang sariling posisyon, ang kredibilidad, karakter, o pinagmulan ng kinu-question ang inaatake. Isa itong lumang estilo ng politika na binalutan lamang ng anyong intelektual na pagmamataas. Ngunit, hindi nabulag dito ang publiko. Mas politically aware, mas digitally inborn at mas sensitibo na ngayon ang mga Pilipino sa mga pagtatangkang ipalit ang kayabangan sa totoong argumento. Sa huli, lumaki ang kontrobersiyang ito nang higit pa sa simpleng palitan ng dalawang senador. Naging malinaw itong larawan ng uri ng political culture na nais ng tanggihan ng publiko. Humihina ang demokrasya kapag napapalitan ng intimidation ng debate at lalong tumitibay kapag napipilitang ipagtanggol ng mga opisyal ang kanilang mga ideya sa pamamagitan ng substansya at pananagutan.
At sa huli, sinasabi po dito ni Labiret, tumama ang kritisismo ni Ontiveros dahil muli nitong ipinakita ang isang matagal ng katotohanan sa politika at pampublikong diskurso. Sa oras na talikuran ng isang debater ang mismong issue at personal na atakihin ng kanyang katunggali, nagsisimula ng magsalita ang kahinaan ng kanyang argumento. At lahat ito, mga tol, kitang-kita natin sa mga DDS. Tingnan nyo, kahit dito sa ating programa hindi nila magagawang makipag-argumento kay Top 1 sa mga usaping pinag-uusapan po natin. Ang gagawin nila, atakihin nila ako, yung pagkatao ko, sasabihin nila na bayaran ako, sasabihin nila na bangag ako, kung ano-ano pang mga masasakit na pananalita. Pero ayaw nilang pag-usapan yung mismong dinidiscuss natin na issue, no? At ito ang pinaka nakalulungkot lalo na sa parte ng Senado dahil ang tingin po ng publiko ngayon sa Senado ay napaka-liit na, mga tol. Napaka-baba na po ng pagtingin ng mga kapwa natin Pilipino sa institusyon o dito sa Senado. Tatanungin ko kayo, ang Senado ba ngayon ay may kredibilidad pa sa inyong paningin? Kung kayo'y naniniwala na ito'y may kredibilidad pa, type 1. Pero kung kayo po'y naniniwala na walang-wala na talaga, bagsak na bagsak ang kredibilidad ng Senado sa ngayon, kindly type 2. Uulitin ko po Type 1, kung naniniwala po kayo na may kredibilidad pa ang Senado. Type 2 naman, kung sa tingin ninyo halos wala na at bagsak na ang kredibilidad ng Senado. So, tingnan nyo yan, nakikita ko sa mga comment ninyo, nagkakaisa tayo na halos wala na talagang kredibilidad itong Senado ngayon dahil po sa mga ganitong uri ng senador. At yan ay isa sa mga hindi maikakaila ng mga senador, partikular si Senator Ping Lacson. Kasi sa naging interview po sa kanya, mga tol, inamin ni Senador Ping Lacson, siya na mismo nagsabi na nakalulungkot sapagkat sirang-sira na talaga ang imahe ng Senado sa kasalukuyan. Pakinggan po ninyo ang interview dito kay Senator Ping Lacson ng DZMM, no? Ito, panoorin, pakinggan. Hindi, pakinggan niyo lang pala, wala pala tayo sa computer. Yan. Ito, ulitin natin, Lungkot lang to. Yan, di ba? Sabi niya. Ni Erika, yung buong institusyon, yun ang apektado. Ang Ay, sorry. bababa na ng paningin ng ating mga kababayan. Ang baba na ng paningin. Siyempre, dami-dami kami, lahat kami senador Para bang hindi naman matatapos yung away. May mga ganong... Naniniwala ba kayo sa sinabi na yan ni Senator Ping Lacson na nakakalungkot na talaga at napakababa na ng tingin ng taong bayan sa Senado ngayon at nadadamay sila, no? Di ba? Ganun po yung sitwasyon, nadadamay sila. Kahit gaano man ka husay, kagaling o merong integridad ang isang senador ngayon, dahil sa maraming mga senador ang halos wala ng integridad, nadadamay sila. Kasi mga tanong Siguro na lang kayo nag-aaway dyan, sinusweldohan namin kayo. Wala na kayo nagkakontrabaho, puro na lang kayo bangayan. Pero we have to live with that kasi may mga alitumpunin kami na dapat din namin protektahan. Kaya ang laging pinag-uusapan namin labing isa, kailangan meron tayong fresh start. Yun. Dapat talaga magkapagsimula muli ito pong Senado. Ang problema, paano makakapagsimula yan kung namumuno ay isang katulad ni Senator Alan Peter Cayetano na halos wala nang naniniwala na mga Pilipino maliban sa mga Duterte supporters. O, anong masasabi ninyo dito po sa ating topic, mga tol? Kindly comment your opinion at lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.